Pala Year-End Special Part 3! Kaugnay naman ng nalalapit na May 2025 elections ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang 4 na ahensya ng gobyerno, ang COMELEC, BJMP, Bucor at PAO. Persida sa puso't isipan ang pangarap sa buhay. Maging abogado ng bayan, hustisya'y kanyang ilalaan. Sa kamay ni Persida, kabutihan ang ilalaan. Kanyang kayamanan, prinsipyo, dignidad. Persida, abogado ng masa. Persida, lingkod ng bayan. Persida, may takot sa Diyos. Nagmamalasakit sa kapwa. Persida Acosta. Formal nang nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Commission on Elections, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at Public Attorney's Office. Bago pa man matapos ang taong ito, ay nagtungo at nagsama-sama ang mga namiminuno sa mga nagkakaisang ahensya ng pamahalaan sa tanggapan ng COMELEC upang pagtibayin ang nasabing kasunduan sa layuning mapaghandaan at magkaroon ng bansa ng maayos, mapayapa at malinis na botohan sa darating na national and local election sa susunod na taon. At plansyado na ang kanyang direktiba sa gagampanang mahalagang papel ng mga PAO lawyers sa buong kapuluan kung saan nakatutok ang PAO sa legal na aspeto lalo na sa proteksyon ng mga teachers at iba pang mga tutupad sa halalan. This morning is a milestone for our offices, the COMELEC, Bucor, BJMP, and PAO. Since the Memorandum of Agreement to be signed is the continuance of our MOA that was signed last year in connection with the Barangay and Sangguniang Kabataan elections, kung saan ang ating mga inmates ay nabibigyan ng karapatang bumoto sang-ayon sa ating konstitusyon, sang-ayon sa mga batas na pinaiiral ng ating republika. Tanggapin po ng 3 malalaking ahensyang ito ng PAO, BJMP at the Bureau of Corrections ang pasasalamat ng inyong Commission on Elections. Ito po hindi matatapos sa election lang na ito. We are always strengthening our relationship because this is a relationship for the people, for our democracy. Pwede kasi makasama ang mga lawyers ng PAO sa early voting, sa local absentee voting. Kasi magsaserve sila sa araw ng election eh. Pwede kasi yung mga government offices, pwede namin maisama. Katulad yung media. In fact, lalabas na namin yung aming guidelines. Siguro mas maganda kung makakagawa sila dahil at least sa araw ng eleksyon, sigurado na hindi na sila boboto dahil nakaboto na sila. Pwede namin dalhin yung presinto sa mismong compound ng PAO para doon sila makaboto mismo. Ay, okay. Kasi problema namin yan, hindi sila butantes mismo sa distrito namin. Tagumpay ng bayan na kami, bayan lumuluha sa saya, hindi ng hamog ng ligaya. Isa pa sa nakakataba ng puso ngayong 2024 ay ang pag-imbita ng ating mga kapatid na Muslim mula sa Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos sa ating butihing hepe, PAO Chief Persida Acosta, bilang guest of honor and speaker sa kanilang Peace Summit 2024. Buhay mo ay alay sa bayan. Ikaw ang pag-asa sa buhay. Mailap man ang katarungan.
Nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang Muslim organizations sa pangunguna ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos sa Bayview Park Hotel, Manila para sa kanilang Peace Summit 2024 na may temang Strength in Unity, Building Resilient Communities for a Prosperous Bagong Pilipinas. Ang aking prinsipyo, matuto tayong sumunod sa batas, gumalang sa ustisya, gumalang sa karapatang pantao, maging masigasig upang ipairal ang batas at katotohanan. Hindi lamang ang batas ng tao, kundi ang batas ng dakilang lumalang. Kaya ang ating prinsipyo, pawalan ang walang sala, hatulan ang tamang parusa at makataong pagkulong ang nagkulang. Wala dapat nagugutom, wala dapat nauuhaw. Lahat ng bata dapat nakapag-aaral. Ang mga magulang dapat may hanap buhay. Kung may sakit, dapat may libreng gamot sa walang pambili ng gamot. Hindi na sana darating ang panahon pa na ang mga ina, ate, ante ay mangingibang bayan upang maghanap buhay. Bagkus akayin at yungyungan ang sambahayan. Yan ay mga pangarap ni Persida Acosta. Kaya sama-sama po tayong manindigan patungo sa maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Mabuhay ang Muslim Mindanao. Mabuhay ang ating mga brother Muslims. Mabuhay po ang mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. May God bless us. Persida ang kasaysayan mo. Persida hindi malilimutan. Pagmamalasakit tunay, hindi mo kami iniiwan. Persida laban na tunay. Persida ng bayan. Persida bigay ng may kapal upang Para sa hashtag Pala News, ako si Geraldine Ranyes, kaisa ni Pau Chief Persida Acosta, Katarungan laban sa kahirapan. Ang tagumpay na matuturing ay hindi laging panalo ang kaso. Merong napapababa ang sentensya dahil tunay namang nagkasala. Subalit, ang kadakilaan ng isang tagumpay ay masusukat sa katatagan at dedikasyon. Bumilang man ito ng ilang taon ay di matitinag. Kaya patuloy na nagniningas at maalab ang laban para sa hustisya. Ganyan ang Public Attorney's Office. Hindi ka iiwan, hindi ka bibitawan, basta magkasundo sa nararapat na ipaglaban. Sa taong ito, isa na namang kaso ang umukit sa kasaysayan ng PAW at ito ang pagtatapos ng deportation or citizenship case ng Filipino-American na si Mr. Walter Manuel Fernandez Prescott na nasa pangangalaga ng PAW ng halos 6 na taon. Siya ay malaya na ngayon at kapiling ang kanyang mahal sa buhay. Dineklara ng Korte Suprema na si Ginoong Walter Manuel Fernandez Prescott ay isang natural-born Filipino dahil ang kanyang ina ay isang Pilipino at napabulaanan ang mga kasong di umano ay kanyang nagawa. Ang magulang ko, ang nanay ko Pilipina. Alam ko kung sino ang nanay ko. Alam ko kung saan nakalibing ang nanay ko. Ako pinanganak dito. Tinatakwil ng Pilipino. Hindi ba masakit yun? Napakasakit ho nun. Yung nangyayari, yung nag-iisip ka na sana sa isang linggo, sana sa isang buwan, tapos sana sa next year. Yung ganun hanggang tumagal ng tumagal na nagbibilang ka ng araw. To be exact, the 2,827 days yung pakakakulong ko. So, matagal-tagal din yun.
Ang isiping ito ang halos nagpapahirap sa kalooban ng 74 na taong gulang na si Mr. Walter Manuel Prescott, isang Filipino-American, kung saan ang kanyang ama ay isang Amerikano at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. Mahigit 7 taon siyang nakaditina dahil sa di umano sa pagiging overstaying alien. Naging basihan ng Court of Appeals ang 1935 Constitution na ang pagiging Pilipino ng isang may magulang na Pilipino at dayuhan ay sa pamamagitan ng eleksyon ng Philippine citizenship matapos magkaedad. Ayon sa Court of Appeals, hindi nag-elect si Walter Manuel Prescott na maging Pilipino. Subalit dito lamang Mayo ng taong ito ay tinapos ng Korte Suprema ang usapin sa citizenship ni Walter Manuel Prescott. Sa desisyon ng Supreme Court en banc, idineklara si Prescott na isang natural-born Filipino citizen sa ilalim ng ating kasalukuyang saligang batas. Sinabi ng Supreme Court na ang oath of allegiance ni Prescott bilang mamamayang Pilipino noong 2008 ay katumbas ng eleksyon niya ng Philippine citizenship sa ilalim ng 1935 Constitution. Bukod dito, siya ay namuhay bilang Pilipino at muling ipinakita ang katapatan sa bansa nang magdesisyong mamuhay sa Pilipinas sa kanyang natitirang mga panahon. Ayon din kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, si Prescott ay Pilipino sa ilalim ng 1987 Constitution dahil ang kanyang ina ay Pilipino. Malaki ang naging papel ng Public Attorney's Office sa pangunguna ni PAO Chief Persida Acosta upang maipanalo ang laban na ito ni Prescott. Oo, kasi at least meron na akong alam na talagang lalaban para sa akin. Kasi marami na rin humawak ng kaso ko sa totoo lang. Pero karamihan wala rin nangyari. Hanggang yung hawakan na ng PAO, sinabing kami na mag-aabogado sa'yo, yun, nagtuloy-tuloy na yung kaso ko hanggang nakarating ng RTC, Court of Appeals. Ay, talagang inilaban niya kasi ang pangako sa akin ni Chief, hindi daw niya ako pababayaan. Sabi niya, ilalaban natin ito. At ginawa naman niya. Ginawa naman niya. Yung sabi niya sa akin, magtiwala ka lang sa akin, aayusin natin yan. Nagtiwala naman ako, nagawa naman niya. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya. Sa mga nagkakaroon ng ganitong kaso na sa akin, huwag kayo sumuko. Ilaban nyo. Pagka alam nyong karapatan nyo, ilaban nyo. Hindi rin malilimot at habang buhay na babaunin ni Prescott ang tulong at pagmamalasakit ng ating punong manananggol pambayan, PAO Chief Persida Acosta at sa buong hanay ng Public Attorney's Office. Masasabi ko lang kay Chief, maraming salamat po. At hindi nyo ako iniwan. Ipinagtanggol nyo ko, pinaglaban nyo ko. Hindi ko makakalimutan yan. Mga doktor yan, sina Doc Erfe at sina Doc Sulit, at saka ibang mga doktor na Maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa akin at hindi nyo ko pinabayaan rin. Hanggang ngayon malakas pa ako. Sina Direct Reb, yan, at saka lahat ng mga PAO lawyer na gusto ko rin magpasalamat sa kanila. Dahil napakabait nila sa akin at sila rin ang natutuwa ngayon na nangyari nga ito. Ayon pa kay Mr. Prescott, bukod sa libre na at walang bayad ang serbisyo ng Public Attorney's Office, ay nadama niya mula sa puso at sinseridad na ipaglaban ang kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Pagdating sa serbisyo, champion sila. Siguro kung sa dami ng naging abogado ko, walang umasikaso sa akin katulad ng umasikaso ng PAO. Hindi naman binabayaran ng PAO. Libre yung serbisyo ng PAO. Pero yung serbisyo nila, galing dito. Galing dito ang serbisyo nila. Hindi yung pakunyari lang na, sige. Hindi. Pag tumulong ang PAO, galing dito. At yun parati namang sinasabi ni Chief na ang karamihan ng mga abogado sa PAO, talagang pag tumutulong, hindi dahil sa anuman, kung hindi dahil dito, sa puso. Congratulations, Mr. Walter Manuel Prescott, sa iyong paglaya. Congratulations din po sa ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, at sa buong puwersa ng Public Attorney's Office. Kaya masasabi nating isa na naman itong tagumpay ng ating sambayanan. #CaseClose.
Para sa hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes, kaisa ni PAO Chief Persida Acosta. Katarungan, laban sa kahirapan.